Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Gemini. We have the Chariot energy. Ayan. This is a moving on energy, Gemini. Kaya napakaganda nito. Kasi parang nanggagaling kayo dito sa isang difficult situation, no? Nanggagaling kayo dito sa isang problematic situation and you manage to surpass that. You manage to overcome that obstacle. Kaya lumalabas kayo sa sitwasyon na yon na victorious, nag-succeed kayo, and now, no, you are on to the next endeavor, you are on to the next chapter in your life, and alam mo na, sigurado ka ngayon kung saan ka papunta, sigurado ka ngayon kung ano ang next move na gagawin ninyo, ano ang next na diskarte ninyo sa buhay, no? You're very decisive ngayon, you're very determined, and you are going to be very assertive and confident about yourself then, and kung ano ang mga kailangan ninyong gawin or yung mga diskarte ninyo ngayon, sigurado kayo dyan. So, napakagandang energy nito. For others of you, maybe then this is travel, no? Maaring may travel plans ang iba sa inyo. Maybe ngayon na ang pagta-travel din ninyo, or ang iba din sa inyo dito maybe is buying a vehicle. Maaring nagsha-shopping ang iba sa inyo for sasakyan, or maaaring iuuwi nyo na nga talaga ang sasakyan dito. Yan din ang aking napipick up. So, we have 6 of Wands. This is victory. Talagang victorious kayo, Gemini. Siguro, napakalaking victory itong nakamit ninyo ngayon. Sobra kayong matagumpay. It continues with the second card ninyo, which is 6 of Wands, which is also a very sweet victory. So, talagang pinagsikapan, pinaghirapan ninyo. Kung ano man itong pinagtagumpayan ninyo na medyo nahirapan kayo, sobrang effort ang binuhos ninyo dyan. Kaya naman, napakatamis ng tagumpay na ito na nakamit ninyo, no? So, congrats dyan, Gemini. And maaari din na ang iba sa inyo dito, yung tagumpay na to could be related as well sa inyong trabaho or sa inyong career, no? Kasi maaring super hard work, dedication, no? Effort ang binuhos ninyo sa task na to or sa posisyon ninyo sa trabaho, and finally, after a long time, ngayon makikita na din, mararecognize na din ang performance ninyo, mararecognize na din ang trabaho ninyo mismo, you know? Kaya maaring talaga very sweet victory ito para sa inyo, dahil after a long time, nandito na, mabibigyan na din kayo ng promotion, mabibigyan na din kayo ng pay raise, mabibigyan na din kayo ng offer to continue your studies, no? Maaring may mga scholarship grant dito na ma-award para sa inyo dito, Gemini. Kaya this is really a very sweet victory para sa inyo. So, congratulations. You will be on the spotlight ngayon, Gemini. Marami nang makakakilala sa iyo, marami nang maniniwala sa inyo dahil officially recognized na ang kung ano man ang performance ninyo or kung ano man ang ginawa ninyo sa trabahong pinagtagumpayan. So, what else? We have 6 of Cups. Ayan. So, magkasunod na 6. So, this is synchronicity, Gemini. I suggest po, please look up for the meaning of, this is not a master number. Number 66, no? Pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 66 because that is an additional guidance para sa inyo, no? 6 of Cups energy, meron kayong babalikan, no? Maybe you are coming home kung saan kayo lumaki, kung saan kayo pinanganak. Maybe nandyan pa yung inyong ancestral home, maaring nandyan pa ang inyong mga magulang. Maybe you are coming home, no? Maaring ganon. Maaari din at family reunion ito, may okasyon siguro ang pamilya na isi-celebrate, that's why you are also coming home. Maaari din na you are going to visit your family, you're going to visit your friends, no? Or the place itself kung saan kayo nag-grew up, maaring yun din ang purpose ninyo dito, no? Possible din, no? Na meron ditong reunion din ninyo with
ex, no? Maaring ex-lover ninyo, ex-jowa ninyo, maaring mag-meet uli kayo dyan, or maaring mag-cross muli ang inyong landas. And who knows, di ba, Gemini? So, maaring may mga ganong sitwasyon, and, maybe, friend, matagal na ninyong kaibigan, or maaring yung ex ninyo, maaring mag-try na bumalik sa buhay ninyo, as in, maging parting muli ng buhay ninyo, no? Maaring may mga ganong ganap dyan. Hermit energy. Ayan, this is Virgo energy, kaya maaring meron kayong Virgo placement sa iyong chart, or maybe you are dealing with a Virgo. Maaring yung taong ito, yung ex ninyo, or yung kaibigan ninyo, maaring Virgo ang sign niya, maaring ganon ang ganap dito, no? You're being asked here to put yourself in solitude. So, maaring napagod kayo dahil nanggagaling kayo dito sa battle, lumaban kayo dito ng todo-todo, kaya kayo nagtagumpay, no? Kaya maaring hanggang ngayon may hangover pa kayo sa trabahong ginawa ninyo yan, sa pagod, sa effort na inexert ninyo dyan, Kaya naman, you're being asked here to put yourself into stillness, into solitude, so that makapagpahinga ang buo ninyong katawan from head to toe, para makapag-relax, makapag-breathe ang lahat ng cells ninyo sa inyong katawan. Kaya you are being invited here to put yourself in solitude, So it is also possible, Gemini, na meron mga divine guidance dito na gustong iparating sa inyo ang divine universe na hindi ninyo napipick up, on a daily basis. Kaya parang inimbitahan kayo dito na dahil sobrang busy kayo, inimbitahan kayo ngayon na mag-solitude kayo, so that makapag-focus kayo at makapag-tune in kayo sa inyong intuition, and you can tap into your soul as well, para marinig ninyo din kung ano ang mga intuitive messages ninyo, at kung ano pa ang mga bagay, impormasyon na kailangan ninyong malaman na makukuha ninyo, from deep within you, Gemini. So, let's see. Maaari din na may kailangan kayo ditong pagmuni-munihan, Gemini. Maaari may mga kailangan kayong pag-isipan, may mga kailangan pagdesisyonan, and you may need some kind of reflection muna bago kayo mag-jump into it, So, final message ninyo is, life is full of choices. Choose wisely. Make choices that bring you closer to becoming the best version of yourself. So, napakaganda, diba? Sinasabi lang dyan na lagi naman tayong may last say sa lahat, diba? Makakapamili tayo kung ano ang gusto natin. Kaya lang, gamitin natin yung liberty na yan to choose wisely, At saka, piliin natin yung mga choices. Doon tayo sa mga choices na maghahatid tayo sa atin, or magdadala sa atin doon sa mas mabuti at mas magandang version ng sarili natin, yung makakatulong sa atin or makakasupport sa atin para mag-evolve tayo into the best version of ourselves. So, good luck, Gemini. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. It truly appreciated. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Libra. We have the Empress energy. Napakaganda. That is a very nurturing energy. That is a mother archetype. That is a very prosperous and abundant energy. This is also a creation energy. Kaya most likely, ang iba sa inyo dito, Libra, is going to start something new, Maaaring mag-i-start kayo sa isang bagong trabaho, isang bagong career, isang bagong negosyo, business venture, yung mga ganon. Or maybe, titira kayo sa bagong bahay ninyo, or maybe you're going to start your new life. Diba? Maaring ganon din ang ganap dito. Since this is also a mother archetype, it is also possible for some of you, Libra, na maybe you are welcoming a baby. Maaring magbubuntis na kayo, or buntis na kayo, or manganganak na kayo, Or
kung hindi naman kayo, maaring yung person ninyo, no, or maaring anak ninyo, no, or mahal ninyo sa buhay, no. So maaring ganon ang ganap dito for some of you. Definitely there are also opportunities talaga, career or a job or business opportunity na parating dito that's going to bring forth financial success, prosperity, and abundance sa buhay ninyo, no. Magiging maluwag na kayo dito sa pangkaperahang aspeto. This could be the start na Libra ng ninyo, ng isang magaang sitwasyon pagdating sa inyong pangkaperahan aspeto. We have 10 of Cups. Ayan, napakasaya, no? Masayang pamilya. This is domestic happiness, domestic bliss, isang komportableng pamumuhay ng isang pamilya, si 10 of Cups. Masaya ang lahat dahil nagkakaintindihan, nagmamahalan, wala nang iringan. Maaring nagkaroon kayo ng rough patch with another member of the family in the past, but ngayon, this is the period wherein magkakaroon na kayo dito ng pag-uusap, reconciliation, yung mga ganon, no? And kaya magiging masaya ang lahat. You're going to start fresh then pagdating sa inyong relationship, no? Magsisimula kayong muli, no? Ng isang mas magandang relationship sa bawat isa. Kung ano din ang pangangailangan ng pamilya dito, ano yung needs ninyo, ano yung wants ninyo, that could be already, ini-enjoy nyo na yan sa ngayon. Maaring dumating na yan at ini-enjoy nyo na, kaya mas komportable na kayo, masaya ang bawat isa, no? At nag-i-enjoy sa buhay at nag-i-enjoy sa kung ano ang meron kayo. So what else for Libra? We have 10 of Pentacles. This is synchronicity dito, Libra. We have 10-10. Okay? So this is angel number 10-10. I suggest po to please look up for the meaning of angel number 1010 po for more guidance. That is a very powerful angel number. So tignan ninyo po yan. Don't miss it, no? Basahin nyo talaga yan dahil marami kayong mapipick up dyan na insights, na inspiration, and additional guidance for you. So 10 of Pentacles, kung ano ang needs ninyo that's being met dito, no? Kaya masaya talaga ang pamilya ninyo, no? Dahil nandyan na yung wants ninyo, nandyan na yung needs ninyo. And dito, financial comfort is there, no? So talaga sigurong nakapag-ipon na ang iba sa inyo, establish na kayo, kumbaga, ng inyong financial future dito, no? Nagkaroon na kayo dito ng pagkakataon na makapag-provide talaga ng kung ano ang kailangan ng pamilya. At hindi lang yun ngayon na kailangan nila, kundi pati din sa future, maaring nakapagtabi na talaga kayo dito. So this is really a beautiful energy for you, Libra, no? Sobrang sipag ninyo, sobrang tiyaga, sipag, and ito na, nagbubunga na ang inyong pagsisikap, nagbubunga na ang inyong pinaghirapan, ano? This is also about family legacy, family inheritance. Maaring meron din ditong pinag-uusap ang family business, or kung sino ang magmamanage ng negosyo ng pamilya, 'di ba? Paano ang hatian ng kaperahan ng pamilya, no? Maaring may mga ganon ang ganap dito for some of you. We have Page of Wands. Ayan, so this is beautiful news. Isang balitang umuusok dahil napakaganda ng balitang ito na that is going to reignite your passion dito, no? Kasi ang balitang ito, maaring that is related to career, business, or job opportunities, wherein this is pertaining to your talents, no? Maaring meron kayo ditong mga creativity, meron kayong creative talents talaga, may mga creative ideas kayo, very juicy ang isip ninyo. Maaring mga ganon ang ganap ninyo dito, Libra. And ito na yung chance ninyo or yung opportunity na dadating sa inyo, wherein maaring dito ninyo ma-express, dito ninyo maggamit talaga ang inyong mga talents, no? So good luck to that. Tingnan natin kung ano ang hindi na balasa, talagang tumalo na siya. So this is your final message for today, Libra. Reach out with compassion to someone who seems down.
Ayan. You may be the light that brings them out of darkness. So, maaaring meron tao dito sa paligid ninyo. It could be kapamilya, no? Dahil marami tayong family, energy dito related. Kaya, maaaring isang kapamilya ninyo dito ang nangangailangan ng inyong liwanag, nangangailangan ng inyong inspiration, nangangailangan ng inyong advice, no, ng inyong pagpapatawa, ng inyong pagpapagaan ng kanyang loob, no? Kaya be sensitive, no, doon sa mga taong makakausap ninyo, because who knows, no, there is someone dito na gustong humingi ng tulong sa inyo, humingi ng panahon ninyo para may makapakinig sa kanya or para makapagbigay sa kanya ng advice, makapagbigay sa kanya ng insight, yung mga ganon, Libra, no? Ikaw ito, this is you that is going to be very compassionate at this time. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Aquarius ay 6 of Cups. Ayan. So, 6 of Cups. Meron ditong homecoming, merong travel, merong uuwi, no? Kung saan kayo lumaki, saan kayo pinanganak, or kung nasaan ang parents ninyo, or nasaan ang inyong pamilya, nasaan ang inyong mga anak. So, you are coming home to your loved ones dito, Aquarius, no? And this is going to be an exciting event, no? Kasi parang magre-reminisce kayo dito ng inyong kabataan, magre-reminisce kayo dito ng mga remarkable experiences ninyo with the family or with your childhood friends, yung mga ganon. So, masayang reunion ito of family and friends as well, no? For some of you, Aquarius, maaring meron ditong mag-cross muli ang landas ninyo with your ex, no? Yung ex-jowa ninyo, or maaring yung mga ex-friends ninyo, no? Nung mga bata pa kayo, at maaring sila ay mag-try na bumalik sa buhay ninyong muli, no? Maaring magkaroon dito ng mga pag-uusap kayo. You're going to have a conversation with those people, and maaring, mapag-usapan ninyo dito na yun nga, baka gusto nilang bumalik sa inyo dito, no? Bilang kaibigan or bilang isang jowa, no? Depende sa inyong sitwasyon. We have Temperance. Ayan. So, this is about patience. This is about healing as well. So, ang napipick up ko dito, Aquarius, maaaring yung healing na to is about emotional aspect, no? Maaaring before talaga siguro itong mga magbabalik na tao sa iyo, maaaring yung kaibigan na yan or ex ninyo, jowa ninyo, maaaring naghiwalay kayo ng nasa hindi magandang pag-uusap, hindi magandang sitwasyon, no? At sa tagal ng panahon, maaaring lumipas ng panahon, and totoo ngang may kasabihan na time heals all wounds, 'di ba? Kaya maaaring nandun kayo, no? At ngayon na may encounter muli ninyo sila, maaaring dito pa lang ninyo marirealize na I am healed, no? Maaring ganun dito ang maging sitwasyon ng iba sa inyo dito, Aquarius. That is really good sign na you can move on na with your life. You are ready to move on na with your life, no? And maybe you will realize that you don't need them anymore sa buhay ninyo, no? Ngayong nasa maganda na kayong sitwasyon. We have 5 of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, may sitwasyon wherein parang you're feeling down, problematic, no? Maaaring feeling isolated. Siguro, feeling ninyo wala kayong matakbuhan, walang tumutulong sa inyo, wala kayong makausap. Maaaring ganun ang sitwasyon dito ng iba sa inyo. Kaya, you're feeling down, no? Or maaaring ina-isolate din ninyo ang sarili ninyo dito. Kasi, feeling nyo lang na walang makakatulong sa inyo or wala kayong makausap, no? Kaya, ina-isolate nyo din ang sarili ninyo. But, you know what? Aquarius, alalahanin din po ninyo na kahit ano man ang problema ninyong pinagdadaanan, no? There will always be
help na makukuha kayo from other people. Kaya, you don't have to carry all the burden na meron kayo sa ngayon, no? Think about someone na pwede ninyong lapitan at makakapagbigay sa inyo ng tulong. Kahit yung makakapakinig lang sa inyo, someone na makakatulong sa inyo in any way na mapagaan ang inyong kalooban. Because there will always be someone, no, that will be willing to help you sa kahit ano man ang inyong pangangailangan. Always remember that when we need help is always available to us. Kasi kahit saan ka tumingin, there will always be someone na makakatulong sa inyo. Yun nga lang, you need to reach out, no? You need to reach out, you need to speak up, no? At yun din ang sinasabi sa inyo ng mga pentacles na to. Ito yung mga maliwanag na pentacles na yan, that represents love, that represents hope, no? When there is hope, there will always be good things na lalapit sa inyo. There will always be solution to your problems, no? Kaya buhayin lang din naman ninyo yung hope ninyo sa puso ninyo lagi, no? Laging yun ang paliwanagin ninyo so that you can use that light of hope sa buhay ninyo at paliwanagin nyo, shed the light, no, doon sa dark circumstances ninyo. And you know what? Mas magiging magaan ang inyong pakiramdam, mas magiging maluwag ang inyong pakiramdam dito when you have hope, no? When you do hope for the best, when you do hope for good things to come, yun at yun ang dadating. Yun at yun ang ine-expect ninyo, yun ang ibibigay sa inyo, Aquarius, no? At saka change is coming, no? This is number 5. 5 resonates with change. So, ibig sabihin, merong pagbabago. Magbabago at magbabago ang inyong sitwasyon. And isa pa, we have butterfly dito. Tingnan ninyo, no? Nasa loob ng bubble yung butterfly, lumalapit sa babaeng ito. And sinasabi niya dito na this is a heads up. Change is coming, so get ready. No, Aquarius, maging handa kayo sa pagbabago kasi alalahanin din ninyo na hindi permanente ang lahat. Only change is the only constant thing in this world, hindi ba? Yun lang ang laging nandyan. Pero lahat nagbabago. Everything changes, and even your situation sa ngayon. Anumang lungkot, anumang pagod, anumang challenge na nararamdaman ninyo ngayon or na-encounter ninyo, that is going to change. That is going to fade away, no? Kaya, keep your hope, no, alive sa puso ninyo, no? At huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong mag-isip na nag-iisa lang kayo. Because there are people that are going to be willing to help you. Okay? We have Queen of Pentacles. Ayan. So, this is a very nurturing energy. So, maaring ang iba sa inyo dito, Aquarius, you have a support na makukuha from someone na maaring mother archetype, no? Like grandma, mama ninyo, no? Yung mga ganon, mother-in-law, no? Or someone na parang tinuturing ninyong mother figure, no? Maaring yan ang unang-unang taong tutulong sa inyo sa inyong sitwasyon sa ngayon, no? If you need some help. At saka, si Queen of Pentacles, then this is really a beautiful energy in terms of money, career, and finances because this is opportunity. This is career, opportunity, business, job, or anything na pagkakakitaan, anything na maghahatid sa inyo ng financial success or prosperity and abundance, no? Kaya napakaganda nito kung ang problema ninyo dito sa 5 of Pentacles energy is about money, is about finances. Don't worry. Queen of Pentacles is here. Tinabihan si 5 of Pentacles. So, ibig sabihin, help is coming. Pagdating sa pera, merong tutulong sa'yo, merong susuporta sa'yo, merong dadating dito na offer ng bagong trabaho, karera, negosyo, anything na magiging source ninyo ng pangkaperahan, anything na magiging bagong money path ninyo. Kaya, you don't have to worry about. Think positive, think abundant and prosperous, no? Para yun talaga ang makuha ninyo, Aquarius. So, let's see kung ano pa ang inyong final message for today.
When people isolate themselves, ayan, parang ito si Five of Pentacles, parang ina-isolate niya ang sarili niya, don't give up on them. Okay? Don't give up on them. Always reach out and offer kindness. So, maaring kayo ito na mag-offer ng kindness, maaring kayo itong merong nakikita din na mga taong ina-isolate nila ang sarili niya, no? Or it could also be, no, na kayo din ito. Maaring it's the other way around dahil meron tayong Five of Pentacles energy. So, yun lang din ang sinasabi nila, no? Kung ikaw ang tutulong, no, you can reach out to those people in need. At ngayon, siguro kung ikaw naman ang kailangan ng tulong, no, you're going to do the same thing. Ganon din ang gagawin mo. You need to reach out to people so that they would know also that you also need help. Okay? So, Aquarius, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.